Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion ng Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group of the Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday, August 18, 2025, ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating unang pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom, Chapter 2, verses 11 to 19, narinig natin ang paulit-ulit na kwento ng Israel. Nakalimot sila sa Diyos, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, at nauwi sa pagdurusa at pagkaalipin. Kapag hindi na nila kaya, sila'y dumaing sa Diyos. At mulit-muling nagpadala ang Diyos ng mga hukom upang sila'y iligtas. Ngunit pagkatapos ng kaunting panahon, bumabalik na naman sila sa maling landas. Sa ating ebanghelyo naman, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 19, verses 16 to 22, lumapit ang isang mayamang binata kay Jesus at nagtanong, "Ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sinunod niya ang mga utos, ngunit nang sinabi ni Jesus na ipagbili niya ang kanyang kayamanan at sumunod sa kanya, hindi niya nagawa. Ang kanyang yaman ang naging Diyos-Diyusan sa kanyang puso, kaya siya'y lumayo na malungkot. Malinaw ang mensahe. Ang Diyos-Diyusan ay hindi mga rebulto. Ang Diyos-Diyusan ay kahit ano na inuunan natin kaysa Diyos. Para sa Israel, ito ang mga Diyos ng ibang bansa. Para sa binatang mayaman, ito'y kayamanan. Para sa atin ngayon, maaaring ito ay pera, kapangyarihan, bisyo, cellphone, trabaho, o kahit ang ating sariling kayabangan. Kapag ang mga bagay na ito ang nanguna sa ating puso, tayo'y nagiging alipin at nawawalan ng tunay na kapayapaan. Ngunit narito ang magandang balita. Gaya ng hindi iniwan ng Diyos ang Israel, hindi rin niya tayo iiwan. Si Jesus mismo ang tumatawag sa atin na sumunod sa Kanya ng buo. Hindi kalahati, hindi may kondisyon, kundi buong puso. Ang buhay na walang hanggan at ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa pera o tagumpay, kundi sa paglalagay ng Diyos bilang una sa lahat. Bilang mga sundalo, alam natin ng katapatan ay hindi pwedeng hatiin, or loyalty is non-negotiable. Hindi ka maaaring maglingkod sa dalawang commander. Ganon din sa pananampalataya. Hindi natin maaaring pagsabayin ang Diyos at ang ating mga Diyos-Diyosan. Kaya ang tanong ng Panginoon sa atin ngayon, ano ang humahadlang sa iyo na sumunod sa akin? Ano ang hindi mo kayang isuko? Hindi hinihingi ng Diyos ang pagiging perpekto agad. Ang hinihingi niya ay ang tapang na magtiwala at magsimulang bitawan ang mga bagay na pumipigil sa atin. Unti-unti upang mabigyan niya tayo ng higit pa. Tunay na kapayapaan, layunin at buhay na walang hanggan. Kaya ngayong araw, sabihin natin, Panginoon, Ikaw ang una at higit sa lahat sa buhay ko. Lahat ng iba'y pangalawa lamang. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming lakas at sandigan. Basbasan mo ang aming mga sundalong tapat na naglilingkod sa iyo at sa bayan. Palayain mo sila sa anumang Diyos-Diyosan na humahadlang sa kanilang pananampalataya, kayabangan, takot o tukso, upang ikaw lamang ang magiging una sa kanilang puso. Pagpalain mo rin ang kanilang mga pamilya na nagsisilbing suporta at inspirasyon sa kanilang paglilingkod.
Bigyan mo silang lahat ng tapang, katapatan, at kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.